lang rin yan. Ang pakwang kasi, biglaan yon. Pag humarbis ka, minsan ang pitas lang. Ang milon, inaabot ng 4 na pitasan yan hanggang 3. Yun, isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero. Ngayon meron tayong bagong eco-content. May pupuntahan kami ngayon. Taniman po ng pakwana naman. So, puntahan natin kung magpapaunlak yung may-ari ng pakwana na ito, yung magsasaka. Sige, tingnan nyo mga kalakwatsero, samahan nyo kami. Sa biyahe namin, alamin natin paano ba magtanim ng pakwan kasi nakita namin mahahaba na. So tingnan natin, tanungin natin kung paano magtanim ng pakwan at kung may kita ba rito at kung ano yung proseso ng pagtatanim. Sige, samahan niyo kami mga kalakwatsero. Oops. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para kapag mayroon po tayong mga video na katulad nito ay agad-agad kang manonotify. Kung ito yung type mo na content. At syempre, huwag mo na rin i-skip yung ads dahil dyan lang naman tayo kahit pa paano. Naglalambing po ako sa inyo. Oh my God! Wow! Yun naman po i-skip ang ads. Segundo lang naman yan. Ayan. Okay, so samahan nyo kami. Yun mga kalakwatsero, andito na tayo sa area. So tamang-tama may mga nagdidilig doon, ayun sa kanilang pakwanan. Kaso madidisturbo natin ito. Kausapin lang natin kung okay lang na disturbuhin sila sandali. Kasi yun naman talaga ang target natin, makunan sila ng pamamaraan kung paano po ang pagtatanim ng pakwan. Ayan. So tara, puntahan natin mga kalakwatsero. Ayan, tara, tawid tayo mga kalakwatsero, puntahan natin. Kausapin natin ito kung okay lang na mangdisturbo tayo. Ayan, may mga bulaklak na pala Ayan. Dito na tayo mga kalakwatsero sa area. Milon pala to. Ayan si Kuya hintayin natin yung kasi makakadisturbo tayo sa trabaho nila. So milon daw po itong mamaya tanungin natin yung may-ari para naman do sa ating mga kalakwatsero na gustong magtanim ng ganito pong uri ng ng pananim milon. Bali lang araw na to, Brad. May isang buwan na din? Sige, maya-maya, anuhin natin. Madating yan. Hintay-hintayin lang natin mga kalakwatsero para hindi naman sila madisturbo sa kanilang pagtatrabaho. Yung may-ari mismo ng taniman na ito ang ating tanungin. At sa banda daw doon, yun yung pakwan. Yung malalapad na dahon na yan. Ayan, yung malalapad na yan. Ha? Ito, kalabasa to. Oo. Yung doon. Sari-sari pala. Bali ang nito, talagang hindi na siya ang maganda dito sa tanim na to, hindi na siya walang maraming trabaho, Ibig sabihin, pagtatanim nyo niyan, binubungka lang yung taniman. Bago isa-isa. Yung wala na. Ibig sabihin, walang kanal sa gitna.
Wala na dahil tag-init naman no. Wala, yung may kahoy lang na yung may tunes. Oo. Agad lang yun bago Isang ganun lang basta makabaon lang yung buto. ang buto. 3 piraso yan, isang isang buta. 3 piraso siya. Pero ang nagatubo ay tatlo rin nga pala. Bago yung ibang pagdilig. Pagdilig na yan sa isang lang, isang yung Isang ganun lang ng lata. yung baso lang. Ah, Yes. Yan lang una. yun ang ginagamit nyo. Oo, una. Pangalawa. Dami ng bulaklak, Bali, kasama kayo dito sa pagtanim talaga noong una. Oo. Ang proseso nito katulad din ng pakwan na Oo. Ito yung pakwan yung pinalagyan ng kanal. Kagaya ng nagkarito. Oo nga, yun yung nakikita ko eh. May kanal. Para madali daw magpatubig. Oo. Dito, basta mano-mano na lang. Dilig. Yun sigurong may kanal, pero may patubig din naman kayo dito eh. So, Tingnan mo yung mo ma, yung binibidyo mo ma. linggo, pagkitan. Isang linggo ang pagitan ng pagdilig. Oo, puno. Abuno. Pero yung pagdilig nyo, Habang nagatagal yan, nagawalaki rin ng kalaki ang dilig. Gauna nga ito sa baso na yun. tapos parami ng parami. Oo, dagdag. Pero araw-araw talaga o maghapon? Hindi yan, schedule yan. Halimbawa ngayong, ano ba tayo ngayon, Martes, Oo. Abuno, sunod naman na linggo, Abuno yan ulit. Pero pag tapos ng Abuno na to, babanlawan din niya. Babanlawan na puro na lang siya tubig. Sige, tuloy mo lang yan. At, oo. Ayun, daming mga bulaklak, mga kalakwatero. Maliliit pa lang siya, nasa pa lang, mula puno. Wala pa 1 metro eh. Mga kalakwatero, nakausap na andito yung may-ari nung milunan diyan sa Kapakwanan na pinuntahan natin, si Sir Efren. Ayan, so Sir, paano ba pwede ba nating maipaliwanag kasi doon sa mga gustong mga magsasaka natin na walang idea ba magtanim ng milon, ng pakwan. So ngayon, magkakaroon sila ng idea at kung meron ba talagang kita rito o kung paano ang proseso ng pagtatanim. Ang pagtanim na yan, una, spray mo muna ng grass zero. Pandamo. Pandamo. Pag umilang ka ng 5 araw, pag natuyo na, bago mo pataniman. So napansin ko po, wala talaga siyang wala siyang bungkal o wala. Wala. Paano po ang proseso ng okay lang po sa ganyan, mas ibig sabihin Hindi, yung ganyan, okay naman yan, ganyan na, ganyan lang ang tanim para hindi ba mahirap mag-igib-igib na masakit sa paa, ng lupa. So ibig sabihin po, ang pakwan, parehas po ng proseso ng milon yan at saka pakwan. Pareho. Ang pakwan, pwede rin ganyanin mo ang pakwan, pero kung talagang nadumihan ka sa ganyang kuwan, pagahit mo yan, palinis. Palinis. Yung mismong pagtataniman lang. Oo. Tapos, Bago yung pinag-anuhan ng palay, ibunton mo yan, dire-diretso yan at dito mo itanim yung pakwan nalinis. sa pasok ng palay na yan, sa dayami, para matagal matuyo ang lupa. Oo. Ang kaibahan nito na nakita ko, yung iba kasi 'di ba nililinyahan, inaano muna, yung inaararo muna. Oo, araro, pwede rin yun. Pwede rin po 'yon. Araruhan mo yun, pwede rin yun. Ano po ang ano ang pagkakaiba noon halimbawa, yung nag-araro ka at saka yung ganito na diretso tanim? Wala rin pinagkaiba. Ganon din? Ganon din. Ang ibig sabihin ito, mas maganda, nakabawas tayo ng trabaho. Oo, nakabawas. Ayun. Sa linis, sa gastos ng rotor. Ayun. Kasi pwede naman siya kahit ganyan, kahit yung Ganyan, so pwede rin yan ang kuwan, kaso nagabawas tayo ng minus gastos. sa trabaho, Oo. minus sa gastos. Na pareho lang naman ang output niya. Parehas lang man yan. Parehas lang din. Oo.
Ayun. Bunga din yan ng maganda, basta alaga lang sa piling. Ayun. So mula po ba pagtanim, paano mo malalaman na ano, mga ilang ibig ko sabihin mga ilang araw bago siya katulad niya namumulaklak na ngayon daming bulaklak. Ano? Yung pong ano nga, ilang araw po mula sa pagtanim papunta sa yung katulad niyan ngayon na Pagbulaklak. namumulaklak na siya. Mag-ano yan, isang buwan na ano, na alaga mo bago siya mamulaklak. Pero mula sa pagtanim bago siya anihin, mga ilang buwan naman. Ano yan, buwan lang. 2 buwan at kalahati. Ay madali lang pa talaga, Oo. talaga no. Pag tudo alaga mo ng kuwan ng milon. Oo. Basta ang ano po, ang proseso naman sa ano yung ginagamit na pampataba nila. Urea, 14-14. Yan na po ang ginagamit nyo. Hmm. Tapos pagdating ng mamunga na, hindi na kayo gumagamit ng potassium. Hindi na. Spray na lang. Spray para sa uod. Sa uod. Oh. Yun. Kasi yung iba, gumagamit sila ng potassium eh. Oh, pwede rin magamit Pwede ka ng potassium. Conforme sa iyo yan. Kung talagang dagatipid ka ng gastos. Yun. So ibig sabihin, pwede pa lang kahit wag gamitin yon, ganun Oo. pa rin yung Ganun pa rin lasa yun. nun. Kasi Oo. sabi nila, pampabintog, pampatamis daw yung potassium. Ganun din yun. Ang triple 14, pang patamis ng bunga yan. Ganun pala yan. Oo. So ibig sabihin, dalawa lang talagang abono nyo. Urea. Urea at saka yung 14-14. Oh, 14-14. Yung ba yung tinatawag na complete? Ano po? Yung complete. Yun yung tinatawag na complete. Kung mas maganda nga talaga, kung talagang may panggastos ka, yung 17-0-17. Ano po ang kaibahan naman nun? Anong maganda doon? Para sa bunga talaga yon. Pampabintog, ganun. Pampabintog Pampalaki siya. pampalaki. Bakit po naisipan ninyo na milon? Ano ba ang pagkakaiba, halimbawa sa presyuhan sa market, ano ang pagkakaiba sa milon at sa pakwan? Mas maganda ba ang milon pagdating sa market? Ay, ano lang yan, parehas lang rin yan. Ang pakuan kasi, biglaan yon. Pag humarbis ka, minsan ang pitas lang. Ang milon, inaabot ng 4 na pitasan yan hanggang 3. So yun yung isa sa pagkakaiba Yun niya. ang pagkaiba niya. Mm-mm. Kasi ang pakwan, bigla Bigla. yan eh. Bigla eh. Pag naanim mo Oo. na, nakuha mo ng bunga, wala na akong sukasunod. Wala na. Ay, ang milon, hanggat may buko yan na ganyan, Oo. pipitasan mo yan hanggang sa utay-utay na maglanta. Wala. Ang dahon. Ano na yung bagin niya. Oo, malanta na. So ibig sabihin mas maganda ang ang pagdating sa production, mas maganda ang milon. Mas maganda ang milon. Oo. So ngayon po ba kumusta ang market dito sa atin? Diyan sa produkto na yan. Ay, sa ngayon, bago malaman namin ang kuwan na yan, kung dumating na mga biyahira. So marami rin pala talaga ang kumukuha dito. Mga biyahira. Pero lagi po Pero- ba kayo nagtatanim ng ganitong Oo, produkto? taon-taon yan. Taon-taon talaga yan. Oo, yan ang tanim ko. Kasi yung isang taon, tumanim ako naman ng yung haba na pakwan. Pakwan? Mm. Oo. At saka yung gold Aha. na milon. Milon. Ang kilo naman ng haba na pakwan na yon, 30 ang kilo. Yun yung kuha sa inyo. Oo, yung kuha sa amin. Mataas pala talaga. No? Yung gold naman na yan, ang bili nila, 60 ang kilo. Mas mahal ang milon. Mas mahal ang milon. Yung dilaw, yung sabi nilang gold. Yung gold na parang gold siya. 60 ang kilo na yan. So sa obserbasyon po ninyo, alin kung ikukumpara ninyo yung dalawa, yung milon at pakwan, anong mai-advise mo sa gustong magtanim? Alin ang mas maganda para sa iyo? Ay, kung ako para sa akin, diyan ako sa milon. Sa milon po kayo. Oo. Dahil ang ginagaya na ito ang aming taniman, nabibitin sa patubig, gaya ng planghiran, walang tubig. Ang pakwan kasi, kailangan yan patubig. So, ang milon, kahit mabitin siya sa tubig, Oo, dilig-dilig lang yun eh. ayos lang sa kanya yun. Oo, ayos Tuloy-tuloy lang. pa rin yung halaman. Oo, tuloy yun. So, yun pala mga kalakwatsero, no? Isang advantage o bintahe sa pakwan at milon, ang milon,
okay lang pala sa kanya na kahit medyo alanganin, tama po ba no? Mm. Medyo hindi siya maanuhan sa tubig ng husto, tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi Oo. katulad ng pakwan, Pakwan. pag nabitin, Ay, pati yung wala. bunga, apektado. Pit-pit ng bunga. Yung ibig sabihin, ano yung hindi bilog. Kulang sa tubig. Yun naman yung kaibahan pala. Oo, tapil-pil siya. Pero nalaki pa rin po. Oh, lalaki pero Hindi ibig siya sabihin, bilog. Hindi siya bilog. Tapil-pil dahil nabibitin na siya sa tubig. Ayun. Yan ang sapakwan. Oo. So, Kailangan talaga patubig. yun mga kalakwatsero, may nakuha tayo ulit na idea kay Sir Efren. Ano po? Sa ano naman po, sa halimbawa, sa bintahan, halimbawa, sa tingin nyo, alin ang mas maganda para sa inyo? Kasi meron kang pakwan, meron kang milon. So, alin po sa inyo ang mas maganda pagdating sa bintahan? Ang sa bintahan naman, may kinaibahan yung pakwan. Dahil yung pakwan, bigla So, bigla pera. bigla ang pira. Oo. Dahil hindi mo papalisin yung biyahira hanggat hindi ka bayad. Ayun. Sa milon naman, Kung ano lang yung ma-harvest mo, kung porme sa usapan ninyo, kung por sako, kung por kilo, kung irehen niya, pwede din. Pero matagal, dahil matagal siyang 4 na pitasan eh. oo. So, ibig sabihin, mula sa unang pitas, maghihintay ka na naman ng ilang buwan o linggo. Linggo lang, balikan na naman Balik na naman. ang biyahira na yun. Balik-balik ang biyahira doon. So, yun naman ang kaibahan. Pero, nasabi nga ni Sir Efren, mga kalakwatsero, ang presyo dito sa amin ngayon, sa Mindoro, mas mataas ang milon kisa sa pakwan. Tama po? Mm. So, yun doon, medyo may pagkakaiba. Bahala na kayo sa mga gusto pong mga magsasaka natin na gustong magtanim, gustong taniman yung kanilang mga sakahan na tawag dito, nakatiwangwang lang. Sayang kasi, ano po. So, napansin ko po, bakit dito sa atin ngayon, di ba season ng sibuyas? Pero kayo po, imbis na magsibuyas, ito yung itinanim ninyo. Ano naman po yung ano ninyo dyan? Ang naano nga naman dito, sa taniman, maganda. Ang problema nga yung tubig. Ito blanghira, natutuyuan. Natutuyuan kayo. Sa lupa, Pwede. kagandang taniman, sibuyas, Oo. yung bilon, pakwan. Maganda yan. Ang problema nga namin dito, yung tubig. Ang limitado sa inyo ay yung tubig. Tubig. Wala po kayong deep well? Balon? Walang deep well to dito eh. Oo. So, yung pala mga kalakwatsero, sabi ni Sir Efren, ang kanyang sakahan dito, maganda nga naman talaga kasi ngayon po kasi dito sa Mindoro, itong panahon na to, season talaga ng sibuyas. Pero sa pag-ikot-ikot ko, siya lang po yung nakitaan ko ngayon na meron siguro, yung po bang pakwan natin ngayon dito, saan po galing kaya yan? Dito Ay, din lang sa atin? sa ibang lugar yan. Hindi dito sa atin. Gaya ng Sablayan, Oriental. Oo. Angkat lang rin nila yan eh. Angkat lang din Oo. po. Ibig sabihin, dito sa atin, sa ganitong panahon, talagang kukunti ang nagmimilon o nagpapakwan. Pag gantong buwan, madami rin gamilon, pero ngayong taon, kunti. Dahil Puro lang, sibuyas. priority nila sibuyas. Sibuyas, Ayun. So, sana ay, ibig sabihin, itong kay Sir Efren na to, pag ito ay tumama, siguradong maganda ang presyo kasi kukunti eh. Kunti ang buwan eh. Ang tanim ng Tapos milon. paubos na yung kanila. Ngayon pa lang yan naman darating ang yun papalit. sa'yo. So, kumbaga, makakakuha ka ng magandang presyo. Ayun. So, gaano po ilang puno po itong tanim ninyo? Gaano kalaki itong tanim ninyo? Ay, yan eh, hindi naman na bibilang ng porpuno. Halimbawa, kalahati hektarya. Yan ang tanim ng kalahati hektarya. Oo. So doon po tayo sir sa sa paano ba talaga ang gaano yung halimbawa yung agwat kasi nakita ko pare-parehas ang agwat nung tanim. Ilang metro po ba ang pagitan? Isang metro. Isang metro. Tapos yung pinakang niya, gapangan, 2 metro. 2 metro po 'yon. Ayun, so mga kalakwatsero, ngayon dito sa amin, parang ito pa lang kasi bagay dito lang naman ako nag-iikot, magsaysay, po. Ito pa lang yung nakita ko na meron talagang pakwan at milon, po. So sana ay maging maganda ang farm market ng farm gate na presyo nitong kay Sir Efren na to kasi sigurado po. Ito lang yung pag natapos naubos na yung nandyan sa market natin na nakikita natin, ito yung kasunod. So walang kaagaw to.
Walang kakumpetensya kaya medyo maganda. Okay, so yun lang sir. Pagka ano po ba, halimbawa mamunga ulit, pwedeng balikan namin ulit Oo. para kunan natin. Oo, para makaskill ka rin ng pag nag-harvest na tayo, wala namang problema yan. Documentary po natin, ano po. So ibig sabihin mula po ngayon, mga kailan po ang ano nito, ang harvest ng ano? December, mga January na yan. Mga January naman. Oh, sunod na buwan nito. Meron na. Meron na Kasi yan. nakita ko po ngayon, may mga buko na ganito eh. na eh. Oo. Isang buwan na lang yan eh. Kasi yung iba, yung unang bunga daw, ewan ko kung gano'n din po sa milon. Yung unang bunga ng pakwan, tinatanggal nila kasi deform daw yon, hindi siya lumalaki. Kayo po ba gumagawa rin ng gano'n? Ay, hindi ako magagawa ng ano. Ginapabayaan ko lang. Basta pabayaan nyo na lang kung ano yung nandyan. Yun ano. na. Kasi po karamihan ng ng katulad na, 'di ba ang isa sa pinakamalaking supplier natin sa Pilipinas pagdating sa pakwan ay ang Iloilo. Ang ginagawa kasi nila doon, nakikita ko sa mga ng mga YouTuber din, tinatanggalan nila yung yung unang bunga. Oo. Ay Kasi dito. naman deform. Dito wala na yan dahil Basta pinapabayaan na lang sila. pinabayaan na diyan. Tapos hindi rin po kayo sa pakwan, hindi rin po kayo nagpapalusot kung ilan, diba, gusto niyo dalawa, isa lang, hindi niyo na po, basta pinapabayaan niyo lang kung ilan nagiging bunga niya. Kung ilan naging bunga, yun na. Pati sa melon, ganyan din po. Melon, ganyan din yan. So, yun, meron na tayong kunting idea kay Sir Efren, mga kalakwatsero natin, kung gustong magtanim, sa mga gustong magtanim ng pakwan, ng melon. So, simpleng-simple kasi, ang napakaganda kasi nitong tanim na to, simpleng-simple, wala kang masyadong malaking gastusin para sa pagpapalinis, para sa pagpabungkal, di po ba, no? Diretso tanim, pwedeng diretso tanim, kuha ka lang ng matilos na, Tipid sa gastos. Tipid sa gastos. Kayo po, hindi nagpapatubo, basta direct seeding po kayo. Direct. Yung na yan, magkano naman po ang binhi ng Hindi, yan, yung sariling binhi. Sarili po ninyong binhi? Yung, diba, bumunga siya. Oo, yung hinog. Yung hinog, binhiin namin yan, ito. Hindi na kayo bumibili ng binhi? Hindi na. Pero yung nakaraan, yung gold, 1.5 ang bili ko, isang sachet. Tapos, sachet lang po yun? Oo, nakasachet na ganon. Mga sa tansya nyo po, mga ilang puno, mga ilang... Ano lang yun? Parang nasa 100 lang mahigit. Ay may kamahalan. Tapos, pag umani ako, yung malalaki, pinipili ko yan bago binubuto. Yan na ngayon, ang tanim ko na yan. Ayun. So, matagal na po ninyong practice yan ganyan. Matagal nyo ginagawa yung ganyan. Oo. Okay naman siya, wala naman po problema. Wala. Ayun. So, nakatipid kayo ng malaki sa buto. Sa buto. Dahil mahal eh. Ang pakwan, nasa 1.6 na yata yan, na isang lata. Gaano po kalaki yung lata? Liit lang. Yung daw hakatan na kalaki. May 1,000 po yan? Sa 4 na lata, 1 hektarya ang mataniman. Sa 4 na lata. So, ibig sabihin, mga nasa nasa 4 hanggang 5,000 puno. Bunga ay yung buto. Oo. Tapos magkano po ang isa dito sa atin? Isang lata nun? 1.6 na yata yun. Oo, 1.6. May kamahalan na rin pala talaga. So, maganda pala yung diskarte ni Sir Efren po sa melon niya. Dahil matagal na, sa pakwan, hindi po kayo gumagawa ng ganyan? Ay, hindi. Bakit po? Hindi ka rin makabuto dahil maliliit. Oo, maliliit. At saka, pag kinuha ng biyahera, wala ka nang doon. Wala ka na makuha ang buto. Dala na lahat yun. So, yun pala mga kalakwatsero, sa melon, si Sir Efren, nakuha niya yung technique niya sa melon, na siya na rin yung nagpo-proseso ng buto. So, nakatipid. Nakatipid siya sa buto. And then, ang kagandahan dito sa tanim nga na to, wala siyang maraming proseso, binubungkal, di katulad ng pagsisibuyas, madaming proseso talagang matrabaho masyado. Matrabaho at magastos pa. Oo. Ayan, tipid. Samantalang sa tingin ko, kung halimbawa meron kang 1 hektaryang taniman sa sibuyas, 1 hektaryang melon, sa palagay nyo po, pagdating sa bintahan, hindi rin magpapanghuli? Malaki ang sa sibuyas. Mas malaki ang sa sibuyas talaga.
Malaki yun. Mm. Dahil ang pinakamataas na sa halimbawa, pakwan, kinuha. Mm. Pinakamataas mo diyan nasa 300 lang. Sa isang Oh, hektarya. Oh, Ayun. pakyawan yung kung maganda. Kung maganda. Oh. Ayun. Conforme kasi sa bunga. Ayun, oo, doon Ang kasi biyahera. magkakatalo, Oo. ano po? Milon ganun din yan. Conforme sa bunga kung talagang madaming bunga. Ginakuha rin ng area. Parang pakyaw na nila, Oh, ganun. pakyawin na nila. Ayun, so siguro mga kalakwatsiro, dito na lang muna ano po ang ating, kung meron kayong tanong sa ating mga subscriber, kung meron kayong tanong tungkol sa pagpapakwan, pagmimilon, magtanong lang po kayo, mag-comment po kayo sa baba ng bidyong ito. At balikan natin si Sir Efren. Saan po ang bahay ninyo, Sir? Antipulo kami. Antipulo po kayo? Doon. Oo, sa taas. Balikan natin si Sir Efren dito, tanungin natin kung ano yung mga tanong ninyo, mga kalakwatsiro na gustong magmilon, gustong magpakwan, ano po. No, para naman kasi hindi rin nga pala talaga kung ang area ninyo ay bitin sa tubig, ito yung pwedeng tanim, no? Ito yung pwede nating itanim. So, kisa sa nakatiwangwang, may ano ka pa rin, may produkto ka pa rin. Pagdating ng ilang buwan, may aanihin. Ayun. So, siguro mga kalakwatsiro, hanggang dito na lang muna ang ating pakipanayam kay Sir Efren. Balikan natin pag namunga, tingnan natin kung gaano kalaki yung mga bunga rito ng kanyang mga pananim. Ayan, so sige, doon na lang muna, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe kung nakaabot ka sa dulo ng bidyong ito, at kung gusto mo ang bidyong ito, patuloy lang po kayong manood sa Lakwatchero Official. Okay, so yun lang po. God bless and bye-bye.